Sa pagtalaga ni Bongbong Marcos kay Boying Remulla bilang bagong ombudsman, kinwestiyon agad ng Iglesia ni Cristo na bakit si Vice President Sara ang una nitong pakay, ang unang papakailaman at unang iimbestigahan. Gayong wala naman itong korupsyon, hindi ba dapat ang iimbestigahan ang unahin ay ang mga contractor, ang mga congressman na sangkot sa korupsyon na ito sa flood control? Ngunit bakit ito ang unang gagawin ni Remulla? Ang bulat-latin ang salin ni Vice President Sara, kaya't nanawagan ng Iglesia ni Cristo sa Independent Commission for Infrastructure na itinatag ni Pangulong Marcos Jr. na gawing bukas sa publiko ang kanilang investigasyon sa malawakang katiwalian sa flood control projects bilang hakbang tungo sa katarungan at kapayapaan. Ayon sa Iglesia ni Cristo, hindi magiging katanggap-tanggap sa mamamayan ang anumang resulta ng ICI kung ito ay gagawin ng palihim dahil ito'y magdudulot lamang ng pagdududa at kalituhan. Dagdag pa ng Iglesia ni Cristo, dapat managot ang mga nasa likod ng pagnanakaw ng daang bilyong piso mula sa kaban ng bayan, lalo na sa panahong naghihirap ang mga Pilipino. Official statement ng Iglesia ni Cristo mula sa tanggapan ng tagapamahalang pangkalahatan, pahayag ng Iglesia ni Cristo, investigasyon sa Senado at ICI sa kaso ng katiwalian. Tahimik na nagmamatsyag at naghihintay ang buong Iglesia ni Cristo sa makatarungang pagdinig sa malaking anomalya sa flood control at pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga dapat managot na pinakaugat ng katiwalian sa gobyerno. Opisyal na pahayag ni kapatid Eduardo V. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, patungkol sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa sa pamamagitan ng kapatid na Edwil Zabala, spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Isa publiko ang ICI investigation at ituloy ang Senate Blue Ribbon Committee hearing para mapanagot ang pinakaugat ng pagnanakaw. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami, hindi lang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daang-daang bilyong piso sa kaban ng bayan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Samantalay nag-ugat ang mainit na palitan sa pagdinig ng Commission on Appointments matapos questionin ni Senator Marcoleta ang Judicial and Bar Council dahil sa tila pagbaliwala nito sa kanyang oposisyon laban sa aplikasyon ni Justice Secretary Boying Remulla bilang ombudsman. Hindi napigilan ni Marcoleta ang pagkadismaya. Iginiit niyang hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga isyong may kinalaman sa prinsipyo ng batas at konstitusyon. Aniya, kapag may isang nagsasabing maaaring baluktutin ng batas, malinaw na hindi ito alinsunod sa konstitusyon. At kung mismo na Secretary of Justice mo maririnig ang paglabag sa mga pundasyon ng ating paniniwala sa sarili at sa ating konstitusyon, isasama mo pa rin ba siya bilang aplikante sa ombudsman? Binanggit ni Senator Marcoleta ang dalawang dahilan ng kanyang oposisyon. Una, ang pagdagdag umano ni Remulla ng restitution bilang requirement sa Witness Protection Program kahit wala ito sa batas. At pangalawa, ang pagsang-ayon ni Remulla sa pahayag na maaaring baluktutin ang batas. Ngunit ayon kay Mendoza, tinimbang ng JBC ang reklamo at mga batayan nito, ngunit pinili daw ng nakararami na ituring itong magaan at hindi sapat para harangin ang aplikasyon ni Boying Remulla. At sa nakikita ni Madarahug na pagtalaga ni BBM kay Remulla bilang bagong ombudsman ay isang indikasyon na hindi nila gustong papanagutin ang tunay na magnanakaw, ang pinakaugat sa malawakang korupsyon sa gobyerno. At syempre, sa mga Duterte na naman sila magpo-focus. Panoorin natin ang buong video. Hindi na siguro pwede na hayaan na lang natin yung sitwasyon na ito. Yung pagka-appoint ni Boying Remulla is a sign na iba ang binabalak ng administrasyon na ito. At sa tingin ko wala silang balak na mapanagot yung may mga kasalanan sa nakawan sa gobyerno. Sa privilege speech ni Congressman Erice, sinabi niya na sa 3 taon, 1.45 trillion ang pondo na nanakaw sa kaban ng bayan sa 3 taon na panunungkulan ni Ferdinand Marcos Jr. Alangan naman na hindi mo alam yan, na lumabas sa DBM, hindi mo malalaman na mga kaalyado mo, nila Recto, na mga napakakuti sa pera. Hindi malalaman ni Martin Romualdez na sinasabing babantayan niya yung pera ng taong bayan. Hindi malalaman ng executive secretary na may mga lumalabas na pera na ganun kalalaki para sa flood control. Di ba? I mean, Mr. President, kung hindi mo alam na ganun ang nangyari, anong ginawa mo? Anong ginagawa mo? At bakit nandyan ka pa? Kasi kung hindi mo nabantayan yung pera ng taong bayan, wala kang kwenta talaga. Sayang ang bayot. Isa sa mga indikasyon na magiging weapon ng administrasyon na ito, ang Office of the Ombudsman, ay kung ang intelligence fund ng Office of the Ombudsman ay lakihan. Kasi nung panahon ni Ombudsman Sam Martires, ang intelligence fund ng Ombudsman ay binabawasan ng malaki. At minsan ay sinasabi na lang ni Sam Martires, huwag niyo na lang akong bigyan ng intelligence fund. Makikiusap na lang ako sa mga kaibigan ko para tulungan ako sa investigasyon.
Yun ang nangyayari nun eh. Kasi nga, karamihan ng iniimbestigahan ng ombudsman ay mga politiko at karamihan sa kanila ay nasa Kongreso at incumbent na mga miyembro ng House of Representatives. Kaya ang nangyayari, talagang matindi ang ginagawa nilang panggigipit sa budget ng ombudsman. Ngayon, nakaalyado nila ang ombudsman at meron silang tinitingnan na mga kaaway sa politika kung ibalik o lakihan ang intelligence fund ng Office of the Ombudsman, it will be an indication that the Office of the Ombudsman will be weaponized. Yon. Ngayon, patungkol naman sa investigasyon ng flood control, pag ang Ombudsman ay magsimulang mag-imbestiga sa flood control, ang ICI ay titigil yan. Kasi nga, ang merong jurisdiction to investigate, may primary jurisdiction to investigate anomalies in the government ay yung Office of the Ombudsman. So lahat ng mga investigasyon patungkol sa flood control, pag mag-assume na ng jurisdiction ng Office of the Ombudsman to investigate, wala na yun. Hindi na nila pwedeng imbestigahan yun. Kasi nga, nasa Office of the Ombudsman ang jurisdiction to investigate. Di ba? So tingnan natin yung dalawang indikasyon na yan. Kung sa 2026 national budget ay magkaroon ng maisingit, magkaroon ng intelligence fund na malaki ang Office of the Ombudsman, it is an indication that it will be weaponized. Kung mag-assume ang Office of the Ombudsman na mag-imbestiga sa flood control projects, alam na ang mangyayari. So, standby lang tayo, masid-masid lang tayo, huwag tayong patulog-tulog dahil pag malingat tayo, baka hindi natin mamalayan, yung dalawang pangalan na hindi dapat mabanggit ay baka makalimutan na lang. Sayang ang bayot! Ngayong si Rebulla na ang bagong ombudsman na itinalaga mismo ni BBM. Asahan na natin ang sunod-sunod nilang pag-atake sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng mga Duterte. Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.